Hello everyone sa nakita ng video ito. So, I just want you to share about myself, sa sarili ko, why I get involved with network marketing. So, the network marketing industry at this time is very trend po siya. And then, it is very favorable para sa mga nanay na gusto magtatrabaho pero hindi nila magawa because of their kids. And then also, sa mga OFW na hirap na silang pabalik-balik ng ibang bansa, routine na yung buhay nila na every month, they work hard, and then yung pera niyang, yung sahod nila, send nila sa Pilipinas, wala man lang silang naipon. Okay, mayroon ngang naipon, resibo, yun yung sinasabi nila. Marami kaming naipon, pero resibo po. And then, sa sarili ko, of course, masasabi ko naman na I don't need the network marketing because stable po yung yung trabaho ko. Pero, yun lang ang akala nila, stable. Salary ko maganda naman, okay lang. Pero, yun yung sinasabi na, kung maganda yung trabaho mo, maganda yung, salary mo, yun yung, may bagay kang sinasakripisyo doon. Bilang ina, sinasacrifice ko yung part ng pag-alaga ng mga anak ko. And then, same thing sa mga OFW, maganda ang kita sa ibang bansa, pero anong sinasakripisyo nila? Yung mga anak nila, yung pamilya nila na maiwan. And, ang akala nila, mabibigyan nila, andun na yung term na mabibigyan nila ng magandang buhay, magandang financial support yung pamilya nila because they work in the other country and they have a very high payment job. Okay? So, the thing is, ang pera po ay hindi po maikukumpara sa oras na lumilipas. Okay? Yung bagay na lumaki yung mga anak mo na hindi mo nakikita. Yung bagay na wala kang experience na nakita mo yung anak mo na gumagraduate, nag-aaral, yung araw-araw na ginagawa nila. Yun ang pinakasayang eh. And I saw sa may mga uncle din ako na since I was young, malit pa ako eh. Baka hindi pa yata ako naisilang before. Nag-abroad na yung mga uncle ko. So, my uncle at this time, syempre matanda na siya at this time. So, nakita ko na yung loob ng mga anak nila is very far from their father because wala nga silang bonding everyday, diba? Kasi nga, nasa ibang bansa yung nila, ama, and then most of the time, of course, yung mama nila kasama naman, and then it is a good thing. Siyempre, sayang doon sa part ng tatay na iniwan yung mga anak. Hindi niya nakitang lumaki. Every time, makita na lang niya since kung magbabakasyon. And, of course, ganun ang nangyari din sa ibang mga OFW. The worst thing nga rin ng may mga hindi din mga magandang nangyayari. That is why I always, at this time, when I know the networking, clearly, at this time, talagang sasabihin ko na sa inyo, if you are an OFW, or you are a mother, or you are something that, kung alam mo lang na kulang yung yung perang tinatrabaho no para pagsusuporta sa pamilya mo, and then, iniiwanan mo sila because of the money, mag-networking ka. Pasok ka ng networking. Even though, hindi naman sa, kasi meron namang taong ayaw ng networking. Hindi ko naman inaano na talagang pupursige na, sige, pasok ka. Pero, the thing that I wanted you to be clear, na
ang networking marketing industry can help you. Makakatulong ito sa'yo kung gagawin mo. Kung sasabihin mo sa sarili mo na ako ang bossing, gawa ko ng negosyo, kailangan kong ipapalabo yung negosyo ko. Kasi ako nga ang bossing. Gusto mo bang magnegosyo na malugi-lugi? Hindi naman, di ba? And then, at the same time, parang extra time mo lang nagagawin ang networking. And also, aside from extra time siya, magagawa mo rin naman kasi yung mga gawain mo, kung ano yung ginagawa mo. And then, hindi siya, hindi siya talaga yung, you have to expend a lot of time para trabawin siya. And, of course, kung palisi-lisi ka talaga, konti lang talagang kita mo. But, andun na yung sinasabi nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? So, yun nga, dasal ka na nga ng dasal para magkaroon ka ng maraming pera pero hindi mo naman ginawa ng paraan. Okay? Make sure, sabi nga nila, syempre yung iba, sabi nila na, I am contented of what I am now. O nga, sabi ko nga, kontento ka na nga. Pero, andun na yung term na, kung consistent yung kita mo ngayon, what if, kung may mga sudden accidents or something that happen na katulad ng magkasakit ka. Okay? Isa yun. And then, ma-stop ka sa trabaho. Kasi, lalo na yung mga OFW, nakikita ko sa kanila. Pag nasa ibang bansa sila, hindi nila naalagaan ang sarili nila kasi trabaho lang sila ng trabaho. Pagod na sila, pagdating nila sa lodging house nila where they stay, hindi sila kumakain ng matino. Kasi nga, walang nag-aalaga, pagod na nga sila, hindi na sila nakakain ng matino. Yun yung sinasabi nilang, palagi silang kumakain ng instant food. Yung iba nga, para daw makapalipas, para daw makatulog ng matino, umiinom sila. Hindi nga sila kumakain ng maayos, no? Umiinom pa sila. So, ano ang resulta sa mga taong ganun? Okay? Naisip kaya nila yon. And then, gusto mo bang ganun na lang yung routine mo? May mga uncle akong tumatanda na sa pag back and forth sa ibang bansa dahil nga sa sa kanilang trabaho. And then, anong resulta ng mga katawan nila ngayon? Kung hindi high blood, may intestine problems, or may kidney problems, or something na talagang, kasi tad yung katawan nila eh. And then they don't have enough food to eat na masustansya at walang nag-aalaga. Kung magkasakit sila, okay lang, take lang sila ng gamot. And then, when they say that take lang sila ng gamot, kung ano yung gamot na meron sila. And then, nothing. Sino bang nag-aalaga sa kanila? Wala, kasi wala silang pamilya eh. Walang nag-aaruga. And then, they have to stand by their own. Kasi nga, syempre, nagtatrabaho sila sa ibang bansa para sa pamilya. And then, I would like them to realize na habang andun sila sa ibang bansa, habang andun, mismo kayo, kung OFW man kayo sa nakikita ng video nito, kung andun kayo sa ibang bansa, you should have to find a way na hindi na kayo pabalik-balik. Kasi, ang kawawa doon, sarili mo mismo, pamilya mo mismo, ay hindi naman mafe-feel ng pamilya mo, kawawa sila eh. Pero kawawa din sila in terms na hindi kanila nakikita, hindi kanila naalagaan, yung mga anak mo, ganun. And then, of course, moral support ng mga pamilya mo. And then, of course, yung bonding mo as a family. Yun. Hirap yung ganun eh. Yung lumilipas lang ang panahon na nawawala yung bonding mo sa mga pamilya mo. Yun ang talagang the worst thing that happened. Pero, dahil sa pera, lumayas ka, di ba? Para magtrabaho. Anyway, that is why I would like to invite you to get in the network marketing para hindi ka na maging routine yung buhay mo. At least may time ka na sa pamilya mo. At least may maganda ka ring kita. At least yung hindi mawawala yung pagsisikap mo.
kahit sa ibang bansa. May iba nga na galing ng ibang bansa. After that, nung nalaman nilang networking marketing, habang andun sila sa ibang bansa, nagne-networking sila. And then when they go home, nakita nilang malaki na yung kita nila ng network marketing, hindi na sila bumalik sa ibang bansa. At least, nakita nila na yung dine-double effort nila, yung sarili nila, para lang at least mabawi nila at makuha nila at makamit nila yung gusto nila sa buhay. In network marketing, you can easily get what do you want to get kung gagawin mo lang siya in the proper way. So, anyway, just what I want to share to you. Kasi at my side, I just want also, may maganda na nga akong trabaho, pero yun ang term na hindi pa ako nakapag-ipon para sa education ng mga anak ko, pangkolehiyo nila. So, in Korea, hindi basta-basta po magpakolehiyo ng anak. Kung didipindihan ko lang po yung trabaho ng asawa ko, yung salary ko at saka trabaho ng asawa ko, salary niya, it is not enough. Kasi nga, yung daily expenses ng Korea is tagaliig din. And then, yung salary namin, hindi naman naabot kami ng super laki ang salary na magkaroon pa kami ng mga extras. So, that is why I get involved with this network marketing. So, why I get this when I know these things? Nung nalalaman ko itong bagay na to ng network marketing, I was looking for something which is good na makapagsimula ako. And then I found the thing. And also, I just want you to find the thing that which is good for you sa network marketing. Kasi, marami nga, andun na yung term na maraming mga network marketing. Of course, marami silang mga magagandang product na binibigay. Yun nga yung term na, wala namang sinasabing you are the best of all the network marketing eh. Wala siyang the best system, the best product, wala yung ganun. Ang sa akin lang is, humanap ako ng mga product na hindi lang yung, yung kita ang ko. Kung kundi mismo yung product is helpful sa tao na, dinidilan ko. Kasi yun ang pinakamaganda eh. Hindi ka nahihiyang gamitin ng ibang tao yung product kasi nga nakita nilang mas mabisa to sa kanila. And then, it is a good feeling for sarili mo rin. Na hindi ka nakarinig, ay hindi maganda to para sa akin, ay ganito. And that is what I'm looking for, yung product na talagang ma-feel ko na maganda ang epekto sa tao yung product na dinidil ko. And also, the system. Okay? So, ang sistema po ng marketing is okay. And nakikita ko rin yung maganda ang kitaan. And that's why I was looking for a good thing kung paano ko, even I myself, I educate myself at this time para ma-develop mismo yung sarili ko para at least ako mismo makapagturo sa ibang tao kung paano i-deal, i-business ang business na meron ako ngayon. Para, I love to coach. Kasi, maganda yata yung term na nagko-coach ka ng tao. Okay? So, luckily, mayroon akong na-meet na mga mentor din, mga upline ko na nagko-coach din sa akin. And then, they help me a good thing also para ako rin mismo ma-develop ko yung sarili ko para mag-coach ng ibang tao. Anyway, so, we will see you in the next video. Magagawa ako ng mga business compensation plan for what I have, what my business is, para makita nyo. And I will give you also the orientations. So, ito lang po yung explanation ko para sa sarili ko. And see you for the next video. Bye-bye!